May gusto po ba kayong sabihin? Wala naman. Joke lang. Briefly lang po. I mean, as audience, as Filipinos, we always look for entertainment whenever we watch TV series, makapelikula man yan, or platform man yan. But definitely, I can really say that this show, kami lahat na nandito, we're here to entertain, and we're here to inspire people. At the same time, we are here to give the audience a very good time as they watch Stars on the Floor. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, kasama sana si Ma'am Catherine dito no, sa pinuntahan. Kasi ang nangyari dito, may binuking no, si Sir Leisa mga kasambreros na picture. Nag-post si Sir Leisa na handler ni Sir Alden mga kasambreros nung lugar na kung saan nga ay nakalagay dito Carson City. Eh di ba Carson City, dun sa California mga kasambreros, pumunta sina Sir Alden dati dun sa pag-promote no, ng kanilang pelikula nga na Hello Love Again mga kasambreros. So sa highway, ito talaga yung nauna ko nakita yung Carson mga kasambreros sa pangalan ng building. So sa COVID Theater alam ko yung COVID Theater mga kasambreros sa Carson. So tandang-tanda ko pa, siguro binilikan nila or na-miss ni Sir Alden, or ito yata yung part ng kanilang usapan dati na hindi natuloy nga kasi nga busy ang schedule ng bawat isa. Kasi nakabook na lahat ng lahat ng gagawin ni Sir Alden mga kasambreros. So talagang tinuloy niya ito, and parang sobrang busy ni Sir Alden. Kahit na nag-drop ng teaser ang Stars on the Floor ng mga kasambreros. So malamang sa malamang ay dinumero yan ang term, dinumero ang lahat ng kilos ni Sir Alden. Lahat ng gagawin niya, lahat ng biyahe, lahat ng schedule, lahat ng bookings mga kasambreros talaga nakalista, no, may checklist mga kasambreros. So organized mga kasambreros yung kanyang so dito no, kasama sana siguro si Ma'am Catherine dito no, kasi Carson City kung saan nga niya binili din ang Bottega bag mga kasambreros, or Bottega bag na gustong-gusto ni Ma'am Catherine ever since na collections mga kasambreros. So pero wala talagang busy sila mga kasambreros. And yun nga no, na-mention ko dun sa isa kong vlog kanina na nagkita si Direk Cathy at saka si Sir Alden bago pumunta sa Amerika, and for sure may pinag-usapan sila about sa kanilang next project mga kasambreros. So next item natin, ito marami tayong items by the way. Ito no, kakulitan ni Ma'am Catherine mga kasambreros ay nakuhaan pa rin no ng ng isang Kathleen fan mga kasambreros no, ginagandahan ang pagka-stress. Stress na nga, tapos ginagandahan pa rin no, sana all ka na lang mga kasambreros. And then ito so ang Stars on the Floor ay parang alam ko pre-shoot ito mga kasambreros bago umalis si Sir Alden. So dito nga nagpa-teaser ulit ng Stars on the Floor, and then kasama ang mga dance authority or judges mga kasambreros na sina Ma'am Marian, Ma'am Pokwang at saka si Coach J mga kasambreros. So talagang abangan din natin ito mga kasambreros no. And then ito congratulations kasi yung yung total na accumulations ng multi-platform ni Sir Alden mga kasambreros, ng lahat-lahat ng kanyang is nag-share ang Alden Trendsetter dito. Grabe no, ang Pulang Araw talagang humahakot 28 million sa Netflix mga kasambreros, and second half of 2024 Filipino titles. Ang Hello Love Goodbye dati is 2,700,000. Ito yung reach at saka views mga kasambreros, tapos 2,400,000 naman yung sa Family of Two mga kasambreros. So hindi pa nasama dito ang Hello Love Again. Alam ko ang na blockbuster ito mga kasambreros. So actually ang trendsetter, sabi nito, Alden Richards is taking over TV and filmmaking waves in the Netflix engagement report for the second half of 2024. So second half ito ng 2024. So malamang sa malamang ay nadagdagan pa rito mga kasambreros. So naging multi-platform king na si Sir Alden mga kasambreros. So congratulations kay Pops Alden, kasi another achievement na naman ito. So ito po ay kanyang kanyang solid na fandom
page din po mga kasambreros, no? And yun nga yung GMA na post ng kasambreros or ang nilalaman nung GMA post ng Stars on the Floor mga kasambreros ay sabi dito, Asia's multimedia star Alden Richards is the host of Stars on the Floor, the country's first and only dance collab competition on TV. Expect Alden to bring charm, confidence, and natural rhythm that fans won't get enough of. Be a part of this exhilarating dance experience with Alden as the host of Stars on the Floor. So, premiere congrats talaga kay Pops Alden mga kasambreros, no? Talagang he's in the of his career mga kasambreros. So June 28 on GMA. So world premiere ha, hindi lamang po siya Philippine premiere mga kasambreros. So mapapanood ito sa mga outlets din ng GMA sa buong mundo, no? GMA Pinoy TV mga kasambreros. That's a post from his home network na GMA mga kasambreros. And then ito, ang kulit na ito kasi nakumpal, dati pa pala ang deal na ito si Sir Alden mga kasambreros, kahit na nun sa Hong Kong pa sila, no, na magkakasama sina Jeff Tam at saka si Sir Joros Gamboa. Talagang may padila pa talaga ito si Sir Alden mga kasambreros dati pa. Not a question na siya ay nagmula sa barangay Dila kasambreros. So yun po, no. And then ito, sobrang lupit ito. Nag-share ang isang Catherine fandom sa preview niya, naka-orange siya. Ang ganda ng ganitong outfit ni Ma'am Catherine, no, yung naka-orange, parang balot na balot siya. And then yung naka-mask siya mga kasambreros, no. If I'm not mistaken ay 2020, medyo matagal na ito, no, parang ni-repost lang po ng Catherine fandom mga kasambreros. And ito, no, naka-brown yung kanyang pantalon, parang corduroy, tapos yung white yung kanyang pangitaas mga kasi sobrang ganda. At saka naka-smile si Ma'am Catherine, sobrang ganda. And then ito, no, na parang may mga paru-paro or butterfly mga kasambreros. Sobrang lupit, no, ni box office queen. Mukha pa lang parang masabi mong dalagang Pilipina yo. Pinapatawa ko lang po kayo mga kasambreros. And then last items natin. So ito na ito muna, no, teaser photo rin ito ng Stars on the Floor mga kasambreros. So that's June 28 2025. So Asia's multimedia star and box office king, 75 years na pala ang GMA, no. And then ito, last item natin. So ito, no, nag-drop din ng pictures yung sa ano pa ito, sa Pilipinas Got Talent na may flowers nga si Ma'am Catherine na naka-brown ang inyong kuteng mga kasambreros, no. So actually that is it, no, sa ating Kathleen items. Pero pa kayo, so tomorrow is another day. Magsasara na po ang tindahan ni Kasombrero for today, June 18, 2025, Wednesday. Tomorrow is birthday ni Sir Rizal. Tapos birthday rin ng nanay ko, pero hindi kami naghahanda dito. Normal day. Nagpapasalamat kami kapag siguro mag-iihaw lang kami o magkakatay ng mapanang manok mga Kasombreros na native. So yun lang, no? Kasi wala talagang budget mga Kasombreros. Alright, so yun lang po ha. Magkasabay kasi talaga yun sila, si Rizal at saka si nanay. So always yan mga Kasombreros. So yun lang po, and God bless you everyone. Sana po ay pangin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga Kasombreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, ang tagapagmana. Galatians 4:7, therefore, you are no longer a slave but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. Grabe, tayo pala ay mga tagapagmana, yung mga pagmumukhang ito. De, joke lang po, no? Pero ito po mga kasunod, ito po yung katotohanan. Kahit na tayo ay anong estado natin, as long as we are faithful, may pananampalataya at nanumuhay tayo sa pananampalataya kay Lord Jesus Christ, sabi niya dito, hindi na tayo alipin. Alipin saan? Sa kasalanan mga Kasombreros. Yung mga tao, ang ganito yun kapag alipin ng tao sa isang kasalanan, for example, yung kahinaan niya ay pera,
kapag alipin ang tao sa pera, sige, overtime, trabaho. So wala na siyang panahon sa Diyos, wala na siyang panahon sa Biblia, wala nang panahon sa panalangin, wala nang panahon sa gawain ng Panginoon. So doon po siya naging alipin. Hindi lang namamalayan ng tao na kunwari ganito uso to ngayon, kunwari, diba, sumasahod ka. So, mangutang ka ng appliances, mangutang ka ng gamit, mangutang ka ng kotse, mangutang ka ng mga material things. So, ang gagawin mo ngayon, magtatrabaho kasi you have dues, no? Meron kang utang na babayaran. May mga times naman na kailangan mo talaga mangutang na needs, no, mga customers. Pero kapag luho na lang, no, naging materialism na lang, naging materialistic na lang ang tao, mga customers, ay doon po tayo nagkakasala. So, ito yung sasabi dito na you're no longer a slave. So, pag slave ka, mga customers, no, yung hindi pa tayo naging tagapagmana ng Panginoon, ay yun yung situation ng tao. And even, no, karamihan ngayon, ganon, mga kasambreros. So, naging alipin sila. May mga tao naman na alipin sa immorality, may mga tao naman na alipin sa pagmumura, alipin sa alak, alipin sa hindi magandang relasyon, alipin sa kayabangan. So, yung kasalanan na iyon, parang yun yung nangibabaw sa atin. So, ganun siya, mga customers, like yung mga hindi magandang ugali, no, talagang inggit, yung pagsimba sa Diyos-Diyosan, yung inggit, no, yung envy talaga, mga customers, isa rin yun, no. Talaga nakita mo si kumpare, may mga bagong ganto, may bagong ganyan. So, ikaw rin gusto mo ng ganon. So, kahit na hindi naman kailangan, no, mga kasambreros. So, sabi ito, mga tagapagmana. So, hindi tayo tagapagmana ng pagiging alipin, hindi tagapagmana ng mundong ito, kundi tagapagmana through Christ Jesus, mga kasambreros. Galatians 4:7 is about acknowledging believers as children of God. So, di ba sa mundong ito, kunwari, tatay mo mayaman, or yung tatay mo may konting property, tapos kapag nawala na sila, ay mapapasa iyo na anak yung kasi nga anak ka. So pero kay Lord Jesus Christ, hindi naman namamatay si Lord Jesus Christ kasi forever siya, di ba? So dito sa lupa, meron tayong yung mana, mga customers, is not just about material things. So apart from heaven, no, na pinamana sa atin ng Panginoon, mga kasi yun ang ating eternal home, yun ang ating walang katapusang tahanan, mga kasambreros, yung langit. So si Jesus Christ, no, ay sa pamamagitan niya ay naging tagapagmana tayo, mga kasambreros. Grabe, no? And sabi dito, heirs to His promises and blessings through Christ. So, di ba, pag ang tao, yung tatay, sabi nga kanina, kailangan mamatay muna ang tatay, ang nanay, bago natin makuha ang mana. Kay Lord po hindi. Kahit araw-araw, mga kasambreros, no, yung mana, yung inheritance natin, no, yung blessings natin, maaring yung patience, yung love na nangibabaw sa loob ng tahanan, yung pagpapatawad, yung pag-asa, yung pananampalataya, yung kababaang loob. So, those are intangible things or characteristics or ugali ng tao na mas mahalaga at mas precious, mga kasambreros, sa mga material na bagay. Kasi anihin mo naman ang adobo at saka magarang bahay, tapos hindi naman nagkakasundo ang pamilya, nag-aaway naman at may kanya-kanya namang mundo, mga kasambreros. So useless din. Mas maganda lang tumira sa ordinaryong bahay na punong-puno ng pagmamahal kaysa sa bahay na concrete at saka pangmayaman, mga kasambreros, pero walang pagmamahal na nangibabaw sa loob ng tahanan. So in Galatians chapter 4, Apostle Paul is writing to the churches in Galatia, addressing the believers there and discussing the concept of being heirs of God through faith in Christ. So, hindi tayo pwedeng magmana ng mga blessings at pangako ng Panginoon, mga kasambreros, na kung saan ay hindi tayo nanampalataya kay Lord Jesus Christ. So, yung mga blessings, yung mga promises na ito, marami, mga kasambreros, and even the Holy Spirit of God na gagabayan tayo, bibigyan tayo ng dunong, mga kasambreros, at kaalaman at wisdom na sobrang mahalaga, ay pangako rin yun ng Panginoon, mga kasambreros. So, every time na narinig natin tayo tagapagmana, hindi tayo mag-expect na tagapagmana ni Lord Jesus Christ, tagapagmana ni God the Father through Jesus Christ or through our Lord Jesus Christ. Hindi tayo mag-expect na magarang bahay, magandang kotse,
10 hektaryang lupa, no? So those are, may mga taong ganon, tapos mga faithful din sila sa Panginoon, mga kasombrero. So bonus na lang yung mga material things, mga kasomberos. Tapos yung ating iisipin dito, yung kanyang pangako na intangible, okay? Intangible, hindi natin nakikita pero na-experience natin, like yung mga mabuting ugali ng ating pamilya and so on, mga kasembreros. As he delves, no, Apostle Paul, into the topic of adoption as sons and daughters of God, he sets the scene by painting a vivid picture of a family gathering. So ito, mga kasembreros, ay napaka-powerful, no, na verse actually, yung Galatians 4:7, kasi nire-remind at pinapaalala sa atin ng incredible, no, na transformation na nangyari nung tinanggap natin si God, si Lord Jesus Christ sa ating buhay. Kasi dati alipin tayo ng kasi may mga taong yung nagbago. Kunwari, alam mo dati, brother, alam mo dati, sister, grabe ako magmura. Naku, malutong talaga ako magmura. Pati yung anak ko, namumura ko na parati. Yung asawa ko, no, parang walang time na hindi ako tapos parang dati pala yung sugal ko, yung pera ko pinagsusugal ko na lang. Tapos yung iba, yung marami mga pagkakalipin, mga kasembreros. So may mga times talaga yung kawalan mo ng oras sa Panginoon at parang boring para sa iyo, at saka ayaw mong makinig sa salita ng Diyos, no, ayaw mong pag-usapan ng salita ng Diyos kasi parang weirdo sa'yo, parang weirdo ka, nawiwirduhan ka. Or yung iba naman ay wala talagang panahon sa Biblia. Ngayon talagang gustong-gusto magbasa ng Biblia because in love ka kay Lord, no? So yun yung mga yung mga changes or transformations, mga kasembreros, na tayo po ay paano tinanggap natin si Lord Jesus Christ na nangyayari sa ating buhay. Nung hindi natin tinanggap, tapos nung tinanggap natin si Jesus Christ, may pagbabago talaga. It proclaims that we are no longer bound by the chains of slavery or pagkakaalipin, whether that to be to sin, worldly desires, or anything else that holds us captive. So ito pa, nagiging alipin ang maraming tao doon sa luho, no, mga kasembreros, materialism. And then yung nagiging alipin din sa worldly desires, no? Gusto ko maging famous, gusto ko maging ganyan. So may mga times naman na yung purpose mo is parang pag naging famous ka, pag naging mayaman ka, mas dadakilain mo at tutulong ka sa ministry ng Panginoon. Gusto mong maging sikat o maging famous kasi gusto mong ipasikat pa at i-share ang gospel sa maraming tao, kasi pag sikat ka and then you share the gospel, so mas sisikat ang ipapasikat mo or papasikat mo pa ang salita ng Diyos, mga kasembreros. So like Alden Richards, no? Ito lang ginagamit niya yung kanyang pagiging famous, mga kasembreros, by sharing the gospel as well. So can you imagine the enormity of this truth, to go from being a slave to becoming a beloved child of God? So ano siya talaga, no, twist, no? Ang bilis ng twist sa verse nito, mga kasembreros, kasi unang-una sinabi niya na hindi na tayo alipin. So from alipin to a son, pagiging anak, mga kasembreros, and then kung ang son, ang anak, mga kasembreros, no, referring dito sa lahat, hindi siya son lang na lalaki or sa anak na lalaki, mga kasembreros. Sa general na po ito, both men and women na may pananampalataya kay Lord Jesus Christ, mga kasembreros. So kung ang anak ay tagapagmana, at tagapagmana tayo sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ, mga kasembreros. Talagang napakaganda nito, mga kasembreros, no? Kasi ang isang anak, no, tayo pa ay mga adopted sons and daughters ng ating Panginoon through our Lord Jesus Christ, mga kasembreros. So sa ating application, hindi na tayo worker lang, tayo po ay kabilang sa pamilya ng Diyos, mga kasembreros, kagaya ng isang magulang na minamahal ang kanyang anak, and tayo po yun, mga tagapagmana. O diba? So hindi yung ating estado ngayon ay hindi nag-determine kung tayo ba ay tagapagmana o hindi. As long as we have faith in God, we work that faith out, and then patuloy tayo nananampalataya araw-araw, and then may gawa yung ating pananampalataya at hindi pa tayo, mga kasembreros. Alright, so yun lang po in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.